So, may mga baguhan na nakapasok dyan sa page ko. Then, mga judgmental ang iba. So, mag-discuss ta karon ng hiyas. Kay, para maunawaan ninyo kung ano ang tunay na katangian na tunay na membro sa PBMA. Okay? Kasi ang sabi ni Divine, kahit marami pa kayong mga singsing, malaki, maliit, marami pa kayong mga missions sa inyong buhay na nangyari, marami pa kayong mga milagro na nangyari sa inyong buhay, kahit marami pa kayong mga sakripisyo sa association, kahit yung mga pamphlet ninyo ay ginapala na inyong mga pamphlet diha, ang mga mensahe sa espirituhanon ay patong-patong na yan sa inyong balay, kahit marami na kayong mga divine words, lahat-lahat kargado na kayo, pero ang sabi ni Divine, pero ang inyong mga kaugalian ay kung ito'y hindi ninyo ma-control, ma-adjust, or hindi ninyo ma-disiplina, hindi daw ito matawag na tunay na membro sa PBMA. Ito daw ay walang kabuluhan. Kahit ano pa ang mga kulay ng singsing natin sa association ngayon, kung ikaw ay hindi magpapakita ng tunay na katangian ng PBMA o kaugalian sa iyong sarili, wala ito kwenta. Walay value. Hindi ka worthed na pagka-membro sa asosasyon. Okay? So, ang haba na ng edad ng association. Maraming mga taong lumabas, maraming pumapasok, maraming nangunguna na naulahi ngayon, mayroong naulahi na nangunguna ngayon. So, ang status ng mga membro sa association ay in, out, in, out. May na-discourage, may nang-laylo, may nagtahimik, mayroong nagngaw-ngaw, mayroong nagsasalita, mayroong walang pake, at mayroong lumalabas at nagparehistro ng ibang grupo. So, iyan ang mga katangian ngayon ng mga membro sa asosasyon. Tama? So, okay. So, bago ang lahat, my greetings to our beloved Divine Master sa kanyang mga kasamahan sa 4 na sulok ng daigdig, sa ating mahal na Master Rubin Bray Cleo Jr., sa kanyang mga kasamahan sa New World Spiritual Division personnel, sa inyo lahat na nakinig sa akin ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magdi-discuss po tayo ng hiyas. Kasi kahit ano pa ang status natin ngayon sa mga kulay ng ating singsing, sabi ni Divine, kung hindi mo ito ma-apply, doktrina, sarili mo, sa gitna ka. Pangatlo, yung mundo. Yung mundo, yung mga tao na nagpaligid sa inyo. Paano mo ipakita ang teaching ng PBMA, ang doktrina ng PBMA, naunawaan mo ito, na disiplina ang sarili mo, at na-apply mo, at naipakita mo sa mundo na ikaw ay tunay na membro sa asosasyon. Okay? So, let's begin. Maraming mga nangyari sa ating association. Maraming mga membro na active sa ating mga chapters and delegation. Nakaputi, naka-ID.
active palagi. Nagpahina, nag-donate, nagdarasal, nag-attend ng mga meeting o kahit ano-ano pa ang mga activities sa chapter. Bago mag-meeting, nag-rehearse ito, recital ito ng 12 genuine teaching of the PBMA. Okay? So, ginawa ito palagi during the meeting and even the conference in San Jose. Before the meeting started, there is a recital of the 12 genuine teaching of the PBMA. Okay? Pero maraming mga membro nagibulsa lang ang 12 hiyas sa PBMA. Maraming mga membro nagiapakan lang ang 12 hiyas ng PBMA. Maraming mga membro nang dahil sila ay mataas ang ranggo, mataas ang posisyon, inapakan, hindi girespeto ang 12 genuine teaching of the PBMA. So kahit pa kung magputi pa kayo, active pa kayo sa chapter, palagi pa kayong pasok sa chapter, pero ang inyong mga kaugalian ay hindi ito naaayon sa 12 genuine teaching of the PBMA, kayo ay wala pa rin kwenta ng mga membro sa association. Okay, let's begin. Mga hiyas sa matinud-anong membro sa PBMA. Hiyas. Katangian. Okay? Hiyas. Aside from 10 commandments of God, gitagaan tagbatas ng Panginoon, yung napulo ka batas ng Panginoon. Sa PBMA, gihimay-himay. Ano talaga, tinitingnan talaga kung ano ang mga ginagawa ng mga membro in every minute, in every second, in every day, in every month, in every year. Tinitingnan kung ano ba ang bawat galaw ng mga membro sa association. Kasi nandiyan na ang napulo ka balaod sa Ginoo, sa batas. Nandiyan na ang 10 commandments of God. Pero ngayon, tinitingnan kung anong mga kaugalian ng mga membro. Okay? So kayo na nakinig sa aking mga lecture, alam kong makumpara na ninyo kung ang isang membro ay totoong membro sa association. Taliwas ba ang kanyang mga kaugalian? Taliwas ba ang kanyang mga ginagawa? Taliwas ba ang kanyang mga sinasabi? Nag-fit, nag-match ba yan sa doktrina ng PBMA? Kasi maraming mga membro na nagsingsing. Proud nga nagsingsing. Pero ang ugali ay hindi no-match bilang membro sa association. Now, let's talk about ang hiyas. Okay? Bisaya. Tagalogon ako. Okay? Ang sabi nito, number 1, ang tao nga kugihan, maagtik, malinis ang akong Pinoy-anan, may nantusod ug may nampuon sa Diyos. Okay? So, ang tao daw, ang membro, since this is PBMA teaching, specific ko i-mention ang membro. Ang membro sa PBMA ay kailangan kugihan. Meaning, kailangan industrious. Kanang malihok magtrabaho, mahilig magtrabaho, magkuri-kuri, maglinis, manglimpyo. Kanang matrabaho siya.
Industrious siya. Hindi siya tamad. O, kailangan talaga kugihan. Kailangan kayo industrious. O, kasi maraming mga membro sa PBM nagsing-sing, nagsing-sing. Pero mga tamad, hindi marunong mag-isip kung anong mga dapat gagawin sa bahay. Hindi marunong mag-isip kung anong dapat gawin sa mga chapter noon. Hindi marunong mag-isip kung anong dapat gawin para sa sarili, kundi patamad-tamad lang. O, ito yung sinasabing mga membro na hindi tunay. Kasi, ang sabi dito, kailangan ang membro industrious. Kugihan. O, maabtik. Kailangan maabtik. O, kung mayroong lakas, hala, panglimpyo mo, pangkuskus mo na yung kaldero, panghugas mo na yung plato, paglimpyo mo sa inyong mga palibot. Kasi yan ang gusto ng mga espirituhanon na ang membro ay kailangan maabtik. O, may lakas. O, malinis ang akong Pinoyanan. So, sa mga membro sa PBM, may mga membro na ang galing makiusyusira sa ibang mga membro, makiusyusira sa ibang mga silingan, pero hindi nga marunong maglinis ng sarili niyang dumi sa kanyang bahay. O, ito yung sinasabi ni Divine, kayo mga membro, ang galing ninyo makiusyu-usyu sa mga tao, kung anong nangyari, anong buhay ng ibang tao. O, pero yung mga sarili ninyong bahay, ang dumi-dumi. O, so kailangan sa isang membro ay nandoon ang katangian na kayo ay manglimpyo, manglinis kayo, mang-arins-arins ng inyong balay. I-organize, kung nagkalat, maglinis. Kung madumi, linisan. Hindi man natin maiwasan na may mga time na wala tayong gana maglinis, pagod tayo, wala tayo sa mood, irritable tayo, gisapot tayo, kaya hindi tayo maglinis. Pero sabi dito, kung ikaw ay membro sa PBM, kailangan sikapin mo na ikaw ay maglinis ng inyong bahay. Okay? May nantuson, ug may nampun sa Diyos. May nantuson. Kung ikaw membro, kagaya ngayon, hindi na ninyo nakikita si Master Junior. Hindi na natin nakikita si Divine Master. Meaning that you are patient. You are willing to sacrifice na nanamiss mo sila. You are willing to understand. You are willing to yung mag-unawa na yan ang nangyari. Yan ang nangyari sa programa ng mga spiritual division. Kailangan nandyan yung pagiging sakripisyo mo. Isakripisyo mo yung pagmamahal mo. Isakripisyo mo yung mga lungkot mo na hindi mo na nakita si Master Junior. Hindi ka na nakapasok sa chapter kasi nagre-read na kayo. So, kailangan nandyan sa inyo ang pag-antos. Yung tiisin. Tiisin yung mga kalungkutan. Unawain ang programa sa mga spiritual division. Tapos sa buhay ninyo, kung mayroong mga paghihirap, kailangan patience. Kailangan nandyan yung willing ka mo sakripisyo. Willing ka nga mo sakripisyo sa imong pamilya, sa imong anak, sa imong mga kakilala, na isakripisyo mo yung pagmamahal mo sa kanila, hindi mo idamot. Kailangan sa isang membro ay madasalin, meaning mainampuon sa Diyos. Kailangan talaga sa isang membro na madasalin. Kahit anong mga ninyo sa Panginoon, dasal. Dasal talaga. Huwag lang kayong magdasal kung mayroon kayong problema. Huwag kayong magdasal kung nagsakit inyong tiyan. Huwag kayong magdasal kung
kung ano, kailangan sabi ni Divine, magdasal palagi para lagi kayong connected. Kailangan magdasal palagi kasi maraming mga membro na walang disiplina porque marami na silang pera. Hindi na nagdarasal, hindi na tumatawag sa Panginoon, hindi na nagpaparamdam. Yan ang mga kaugalian ng mga membro sa PBMI porque marami ng hanap buhay, umaango ng buhay, marami ng pira, hindi na kumikilala ng Diyos, hindi na naalala ang Diyos, hindi na nagrosaryo, hindi na nagparamdam dahil meron ng saganang buhay. So sabi ni Divine, kailangan for better and worse, for happiness or kalungkutan or kasiyahan, kailangan nagdarasal kayo. Sa buhay. Huwag lang kayong magdarasal pag meron kayong problema. Kasi 'di ba, pag ikaw daw ang Panginoon, anong maramdaman mo? Kung dati nagro-rosaryo ka, tapos yumaman ka na, then later on, sabi ng Panginoon, nasaan na yun si Diana? Hindi na tumawag sa akin. Hindi nagparamdam sa akin. Anong nangyari na? Di ba? Yun na kasi hindi na kayo nagro-rosaryo, nagdarasal. So ngayon, nalanta ang inyong kabuhayan. Napobre. Naut-ut. Nadimalas ang inyong kabuhayan. Bumalik ka naman. Lord, help, Lord. Ako si patawarin mo ako. So yun ang sinasabi ng Ginoo, ng Panginoon, nasaan kayo nang kailangan ko kayo? Hindi kayo nagpaparamdam sa amin. Nang nandyan na kayo sa kasiyahan, kaligayahan, at sagana. Diba? So kailangan talaga sa membro, sa PBMI, ay madasalin sa hirap at ginhawa. Okay? Okay. Number 2. Ang membro o ang tao nga malinis sa panglawas, sa hulagway, nunut sa pamisti, ug kasing-kasing. Okay. So, kailangan sa isang membro na yung malinis ka tingnan. Kahit mumurahin lang ang inyong mga damit, sabihin natin, ukay-ukay ang inyong mga damit. Kahit may butas ito, kahit hindi maganda ang iyong damit, pero kailangan malinis. Meaning, gilabhan ninyo. Hindi yung madumi-dumi, daming dumi. Kailangan talaga, kahit mumurahin daw, kailangan malinis. Malinis ang inyong pagdadamit. Sa mga ngayon, may mga misyonarya na mahilig magsuot ng yung mga gutay-gutay na mga jeans. Dati nagsusuot ako yan, pero inano ko na, pinadala ko na sa Pilipinas. Nagutay-gutay na mga jeans, naapay mga style na mga halos makikita na yung mga tuhod sa paggutay-gutay, di ba? Hindi yan maganda sa isang misyonarya. Maganda siya, very passion, pero nandyan nakaano sa ating doktrina, sa ating hiyas. And then, ito yung sinabi ni Divine, na kahit mumurahin lang ang inyong damit, kailangan malinis. Kailangan gilabhan ninyo. Okay. Maamoy ka mo, kilikili, o anghit. Kung hindi kayo maliligo, hindi kayo mag-asikaso ng sarili nyo, hindi kayo magpapaganda. So kailangan magsuklay, magpagwapa, magpapaganda. Kailangan very nice tingnan. Maglagay ng pulbos, magpapula-pula ng kunting lipstick. Yan naman ang mundo ngayon. Bakit? Babalik pa tayo nung unang mga panahon na walang mga papaganda-ganda? Nung panahon ngayon ay magpapaganda na. So, kailangan malinis talaga. Kailangan,
ang inyuhang sarili, ito yung sinasabi ni Divine, na kailangan malinis yung mga sinusuot nyo. At yung mukha nyo, yung hulagway, nunot sa pamisti ug kasing-kasing. May mga membro sa PBM na ang ganda tingnan sa labas. Mamahalin ang kanilang mga sinusuot. Alahas, marami. Gilak-gilak. Super rich tingnan. Pero ang ugali sa ilalim ng kanyang pagkatao ay pangit. Ito yung sinasabing hindi makain ng aso at pusa. Maraming mga membro ng ganda tingnan. Parang mga angelic ang mga mukha. Pero ang kanilang mga bunganga, masakit magsalita. Ang kanilang yung mga iniisip, mga masama. Ang kanilang mga sinasabi, mga judgmental, mga crab-mental, mga masakit. So sabi ni Divine, kailangan in collaboration with your in and out beauty, kailangan together. Maganda sa kalooban ng inyong espiritu, ikay maganda, kailangan din maganda din sa labas. Your in and out beauty ay kailangan together. Hindi yung maganda ka sa labas, pero pangit ang ugali mo. Pangit. Palaaway. Bayulente. Maldita. Kusog mangaway. Kusog mangurikta. Malakas mang-judge. Ang lakas mangutya. Ang lakas manglait. Ang ganda niya tingnan. Pero sa ilalim nako. So, nag-match ba yan sa isang tunay na membro sa PBM? Wala. So, kailangan ng sabi ni Divine na kailangan ikaw ay maganda sa imong kalooban ng inyong puso at sa panglabas. The in and out beauty. Kailangan together. Okay? Kasi meron ding mga tao, pangit tingnan, simple tingnan, pero ang kanilang puso ay ginto. Ang bait. Easy to get along. Easy to approach. Very nice woman. Very nice person. Very nice member. Yung sabing easy to get along na mga membro. Yun ang mga magandang katangian ng membro. Okay. Ang tao or membro, matinabangon, maluluyon, o matinagdanon sa akong isig katao. Matinabangon means you are helpful. Matulungin. Matulungin ka sa mga kapwa. Matulungin ka sa inyong pamilya. Matulungin ka sa mga ginagawa dyan sa ilalim ng bahay. Matulungin ka sa mga nagkakilala mo na nanghingi ng tulong. Matulungin ka. And then, maluluyon. Very kind. Very merciful. Woman. Very merciful person. Very merciful man. Very merciful membro. You are very considerate. You are very broad-minded. You are very understanding. Yung nandyan sa iyo talaga yung pagkamaawain. Nandyan ang katangian na maawain kang tao. Okay? Matinagdanon sa akong isig katao. Okay. Maraming mga membro sa PBM na porke nga nag-read nami, hindi na kami pinansin kasi ang sabi nila demonyo kami, mga satanas kami, mga siraulo kami. Marami sa inyo na nag-blue, nag-white,
na hindi na ninyo gitagad kami kay hindi na kami pinansin dahil mga raid kami. So, nag-match ba yan sa inyo? Number 3, nakatangian sa membro sa PBMI na kayo ay matinagdanon sa inyong isig katawo? Hindi yan matawag na tunay na membro sa PBMI. O, gikutya, gilait. Tapos hindi na kami pinansin. Dahil kami daw mga red ring, wala daw may mga supremo, mga demonyo daw may. So, yan ba ang sinasabi ni Divine? Yan ba ang turo sa inyo ni Divine Master? Oh. Diyan sa page ko, ang daming nagkaiba't ibang membro dyan. Na puti, na blue, na red, na rubin yan. Oh, lahat dyan kung may magparamdam, say hi, say hello, everybody. Kung may time ako, pinansin ko yun. Pero wala, may ako'y time, hindi ko mapansin lahat. Kaya nagla-live video na lang ako, nagsabi na lang ako, hello everybody, good morning. Oh, yan na lang ang ginagawa ko. So, hindi na ninyo pinansin ang inyong mga kaibigan dahil nag-grade sila. Nagbago ang inyong mga kaugalian. Ano nangyari ngayon? Tapos sabihin naman ninyo, ang mga read ang hindi na pumapansin. May mga rason? Because we want to distance also para hindi kami masaktan. We want to have peace of mind too. Para mayroon kaming peace of mind. Oh, we want to distance too. Dahil ayaw namin magpahila. Ayaw namin magpatukso. Dahil yung isipan namin ay naka-straight kang Divine Master, kang Master Junior at sa mga espirituhanon. So, yun ang sinasabing ni Master Junior, tuklasin, unawain ninyo ang inyong mga kahinaan. Kung ano ba talaga ang mga kahinaan ninyo sa inyong mga sarili. Okay? Okay. Sabi dito ni Divine na ang tao na matinahuron, dili madaog-daogon sa akong isig katao. So, matinahuron meaning respectful. Murespeto ba kayo? Maraming mga misyonarya dito. Na anuhin nila yung atakihon nila ang isang membro or atakihon nila ang isang tao. Yung sabihin na, kana siya bla bla bla, kana siya bla bla bla. Nakikita ko yan dito sa sa Facebook. Yan ba ang katangian ng mga tunay na membro sa PBMA? Na muatake mo og mga membro? Through mouth, war, discussion, yan ba? Sabi ni Divine, kailangan ang membro ay hindi madaog-daogon. Meaning, yung mangutya, manglait, mambuli. Maraming mga membro, mahilig mambuli. Mahilig mangdaog-daog sa mga ubang membro. Gidaog-daog nila dahil na yan ang kanilang panindigan. Ginadaog-daog, gibang bully, sinasaktan. Dahil yan ang kanilang paniniwala, panindigan. Yan ba ay isa sa mga katangian ng membro sa PBMA? Na magsakit kayo ng ibang membro? Magsakit kayo ng damdamin ng membro? Magsakit kayo ng mga puso, isipan ng membro? Yan ba ang tunay? Kailangan dili madaog-daogon. Kailangan hindi niyo saktan ang isang membro. Kasi yan ang ayaw ng mga espirituhanon nila ni Divine na
magpasakit kayo ng kapwa through mouth. Kasi itong bibig natin, pag nagsakit tayo ng kapwa, di ba? Grabe. Judgmental. I-bully natin sila. I-discriminate natin sila. Grabe ang mga masakit na mga salita na lalabas sa inyong mga bibig. Turo ba yan ni Divine? Hindi yan turo ni Divine. Na magsakit kayo or magsaktan kayo ng kapwa or magsakit kayo ng membro. Hindi yan ang turo ni Divine. Okay? Sabi dito, ang tao nga masinabtanon, mahadlukon sa balawd sa Diyos ug sa balawd sa gobyerno. So, kailangan sa isang membro ng PBMA, para matawag kayo na isang tunay na membro, kailangan nandiyan sa inyo ang katangian na understanding, masinabtanon. Very understanding. Very considerate. Just yes. Okay, let's do it. Yes, okay. Yun ang sabi ni Divine. Sinabtanon, uunawain ninyo ang nangyari sa association. Unawain ninyo, kabilaan. Wag hukman, wag saktan, wag laitin, wag ibuli, wag kahit ano pang mga katangian ninyo dyan. Kasi ito yung sinasabing masinabtanon kayo, naunawaan ninyo ang batas ng Panginoon. Kasi kung ipakita ninyo ang inyong mga katangian na hindi maganda, that's totally na hindi ninyo naunawaan ang batas ng Panginoon. At hindi ninyo naunawaan ang doktrina ng PBMA dahil ang inyong mga ugali at katangian ay taliwas ito. No against, sa turo dito sa hiyas. Kailangan kayo daw ay may takot sa batas ng gobyerno. Meaning, hindi kayo mga kawatan, hindi kayo mga corruption, hindi kayo yung mga tao nga magnegosyo, na mangilad, mangilad sa kapwa, mga pangdaraya, mga pangluluko, kailangan wala yan sa inyo. Kailangan kung maghanap buhay kayo, malinis ang inyong hanap buhay, na walang halong kalukuhan. Okay? So example, may mga membrong nagtitinda ng mga, sabihin na lang natin, pagkain, and then underneath, nagtitinda rin sila ng mga drugs. So that means na may halong kalukuhan. Okay? Yun ang mga trabaho ng ibang membro na may halong kalukuhan. At wala yan sa utos ng PBMA. At wala yan sa hiyas. Sabi dito ni Divine, kailangan kung maghanap buhay kayo, ay malinis ang inyong ginagawa. Kung nagtrabaho kayo sa gobyerno, huwag kayong mangurap ng pera. Kung nag-mission kayo, mga misyonaryo, huwag kayong mag-demand ng pera sa inyong mga pasyente. Kasi yan ang sinasabi ni Divine na wala yan sa turo. Kailangan, pag nagtulong kayo ng mga pasyente, benevolent. Charity services. Voluntary services without ulterior motives. Sabi ni Divine, walang mga kalukuhang plano or intention na may mga intention kayo na mga masama. So, kailangan kung magtulong kayo, kailangan may takot sa Diyos na kailangan isipin ninyong kalinisan, maka-Diyos ang inyong pagtulong sa kapwa.
So, sabi ni Divine, kung nag-mission kayo na halimbawa ang pasyente ninyo ay mamilit na magbigay ng pera, tanggapin. Kasi sila man ang namilit. Pero wag mag-demand ng pera sa inyong mga pasyente. Unawaan? Okay. So, kailangan ang pagtrabaho ninyo ay malinis lahat. Ang mga intention ninyo sa puso, sa isipan, malinis. Okay? Mga ginagawa, malinis. Walang mga kalukuhan para nandoon ang blessing. Sabi ni Divine, kung mga hanap buhay ninyo ay may halong kalukuhan, ang mata mo ninyo ay kabiguan. Kabiguan. Pero kung ang inyong mga hanap buhay ay mga kalinisan, mata mo ninyo ang kaginhawaan, success, victory. Kaya umaahon ang buhay ninyo dahil kalinisan ang inyong mga ginagawa. Okay? Maka-Diyos ang inyong mga ginagawa. Okay? So, kailangan sa isang membro ay may takot sa batas ng gobyerno. Hindi kayo mga magnanakaw, hindi kayo mga hold-upper, hindi kayo mga tulisan, hindi kayo mga rapist, hindi kayo mga gangster, hindi kayo mga akyat bahay. Kailangan wala yan sa katangian ng membro. Okay? And then, kailangan matakot kayo sa batas ng Panginoon. Yung napulo ka commandments of God, kailangan talaga yan igalang, kailangan talaga yan irespeto, kailangan talaga yan gawin natin na ito ay ating gabay na habang tayo buhay pa dito sa mundo. Okay? Sabi ni Divine, pag mahal mo ang Panginoon, gumagalang ka sa Panginoon, takot ka sa batas ng Panginoon, sabi niya, yan, makaangkin ka ng buhay na walang hanggan. Okay? So, kailangan nandoon ang love God, katakutan ang gobyerno, ang batas ng gobyerno, at mahalin mo rin ang inyong sarili. Ito yung sabi ni Divine at ni Master Junior. Okay? Ang tao nga walay gamay nga bisyo kun paghigugma sa mga kahilayan. Meaning, ang membro sa PBMA kailangan hindi bisyoso, hindi sugarol, hindi babairo, hindi kawatan, hindi palainom, hindi drug addict. Walang bisyo. Sabi ni Divine, kailangan ang membro ay walang bisyo. So meaning, wala kayong mga kalukuhan ng mga bisyo. Hindi kayo mag-iinom ng mga panglasing, hindi kayo magdruga, hindi kayo mambaraha, maggambol, magkasino, lahat yun, mga vices, kailangan wala yan sa inyo. Dahil kahit nagsingsing pa kayo, kahit nagsingsing pa kayo, tapos yung mga kaugalian ninyo, mga addiction ninyo, ay hindi pa rin yan na disiplina at hindi pa rin yan mahinto. Sabi ni Divine, useless ang inyong pagkamembro kung hindi ninyo kontrolin or idisiplina ang inyong mga bisyo. Okay? So, kailangan ang tunay na membro sa PBMA ay walang bisyo. So, sa mga palahubog, sa mga sugarol, sa mga mahilig magsigarilyo, kailangan itigil na yan. Kung mahal ninyo si Divine, kung mahal ninyo si Master, kung mahal ninyo ang doktrina ng PBMA, kailangan itigil na yan.
Okay? Kung mahal ninyo ang Panginoon, kailangan itigil na yan. Okay? And then, kailangan daw na itong mga membro ay hindi magpunta-punta kahit saang mga kahilayan. Kahilayan means yung mga aliwan, kagaya yung mga prostitute bar, yung mga disco-disco, mga baili-baili, ha? Kailangan wala talaga yan sa membro sa PBMA. Ha? Siguro kung may mga occasional natin na mga aliwan, no? Kanang halimbawa, sa inyong bahay, pwede lang yan. Nandyan sa inyong pamilya, magkantahan kayo, sayawan sa ilalim ng bahay, it's a family event. Pero yung sabing, magpunta na kayo doon sa diskuhan, magpunta na kayo doon sa yung mga buringan, kayo na ang magpunta. Sabi ni Divine, yan ay kasalanan na. Kasalanan na daw yan. Kung kayo na ang manulong, kayo na ang magpunta. So, in the association, hindi man tayo sinabihan na how to be perfect, no? Yung kailangan marunong tayo mag-common sense, sabi ni Divine. So, it's if there is a dancing in the family, in the house, that's fine. May mga membro sa association na nag-question kang Divine Master. Sabi, bakit si Divine Master sumasayaw man? Si Master Junior, sumasayaw din siya. Sabi ni Divine, tingnan nyo naman yung sayaw namin, kung anong klase yung sayaw namin. Nagsasayaw ba kami ng malaswa? Hindi naman siguro. Sinasayaw namin mga cha-cha, mga boogie, mga kuradang, mga zumba, di ba? Sumasayaw man si Divine nung, si Master. Pag ganun si Master. Sa part of dance. Nakisalamuha nga sila sa atin para maano din nila ang material ng yung mga enjoyment dito sa material world. Okay? So now, ang tao nga mapainobsanon, mapagkumbaba, very humble. So kailangan sa isang membro na humble. Makaya ninyo? Humble? Mahirap paminsan sundin itong mga hiyas, Kasi paminsan, madimunyuhan ang ating utak, madimunyuhan ang ating isip. So sabi ni Divine dito na kailangan ang isang membro ay humble, mapagkumbaba. Ha? Nandyan sa katangian niya na very peaceful ang inyong espiritu. Hindi kayong troublemaker. Kailangan peaceful maker ka. Hindi troublemaker. Nasa katangian mo yung very peaceful ka na pagkatao. Hindi ka palaaway. Hindi ka susulira. Hindi ka manglibak. Kailangan yung peaceful ka talaga. Sa katangian mo. Na kailangan nandyan sa katangian mo na you are peaceful maker, not a troublemaker. Okay? Maaghop sa pinulungan. Ug manggihatagon. Maaghop sa pinulungan meaning yung nandyan sa katangian mo na pag nagsalita ka, nandyan talaga yung maaghop. Hindi yung magsalita ka na yung laging sabihin mo, pisting yawa. Kanunay na ng mga salita. Sa isang membro ng PBME, pangit yan. Nga nagsingsing ka, tapos mga expression mo, mga ganun. Kailangan wala yan. Kailangan yung sa katangian mo na talagang matawag ka na tao sa mundo. Na kailangan igalang, kailangan irespeto. Kasi maraming mga membro sa PBME na mahilig magyawa-yawa kahit
normal lang na mga conversation. Yung mga expression, piste. Di ba? Wala yan. Wala yan, mga darling. Okay? Manggihatagon means you are a giver. Okay? Kung meron ka, magbigay. Pero kung wala, huwag mong pilitin ang iyong sarili. Huwag mo rin problemahin ang iyong sarili. Kung wala kang maibigay, kung meron, bigay. Okay? Yun. Okay? Ang tao o membro nga dili hambugero, dili bakakon, o dili bugal-bugalon. Hambugero means may mga membro na hindi mo pa tinatanong, nagsasalita na. Marami ng mga sinasabi na, ganito ang buhay ko. Ayun, marami akong pera, marami akong hindi mo pa tinatanong, Nagkita kayo, halimbawa nagkita kayo. Hindi mo pa tinatanong pero nagsasalita na kung ano ang buhay niya, ano ang kanyang hanap buhay, magkano ang kanyang sweldo, magkano ang kanyang mga ginagawa. So, may mga membro na ganun. Hindi mo pa tatanungin or hindi na sa conversation, hindi nag-match, biglang sumisingit na ganun ang buhay niya. Marami siyang sweldo, marami siyang... So, ito yung sinasabing hambugero. Marami ning mga membro na magpakalat ng mga istorya sa association na ganito, dagdagan, kuhaan. Ang mga ugali yan ay mga hambog. Gawin nila ang istorya, ang association na hindi ito nasabi. Mga hambog kayo. Mga membro ng mga hambog na magsalita na pinasukan ni Divine, pinasukan ni Lulu, pinasukan ng mga spiritual division. Yan ay mga hambog. Na magsasalita na ganito. Tapos sabihin pa na ang mga membro ay, mga red ring ay wala daw supremo. Pagyayabang na yan nila. Hambog na yan. So kaya, maraming mga katangian ang paghahambog. Naghambog, nagagawa ng mga istorya na hindi totoo. Naghahambog-hambog na may mga kapangyarihan sila. Yun lahat. Okay? Ang dili bakakon o dili bugal-bugalon. Kailangan sa isang membro ay hindi ka sinungaling. Kailangan you have to tell the truth. Kung wala kang bigas, kung mayroong mangungutang sa iyo ng bigas, kung wala kang bigas, tell the truth. Nasabihin mo, sorry, sister, wala na may bugas sunod adlaw. Hindi ko na talaga ito na mabigay sa iyo dahil ito lang ang pera namin, ito lang ang pagkain namin. Kaya tell the truth. Huwag kang magpakaruning nun. Huwag kang mag-pretend. Yung sinasabi ni Divine, kailangan be honest. Kailangan you are truthful to yourself na mo prank ka. Kung walang pera, kagaya yung mangungutang kayo, huwag kayong magsinungaling. Sabihin ninyo, sister, pautang naman ang pera, 10,000. Babayaran ko next week, promise. Nang dahil sister kayo, nang dahil kasister kayo, kaibigan kayo, pinautang ka. Ngayon, lumipas na isang simana, inabutan na ng ilang taon, nasaan na yung promise ninyo? Pagsisinungaling yan, kahit nagsingsing pa kayo ng PBMA, pero kung mga sinungaling kayo, na hindi kayo magpakatotoo sa inyong mga sarili, wala yung value. Hindi kayo matawag na tunay na membro sa PBMA kung mga sinungaling kayo. Pag nangutang, pag nagsabi, bayaran next week, bayaran mo. Kung hindi mo iyan mabayaran, mag-express ka. Mag-reach out ka sa giutangan mo. Sabihin mo, sister, pasyensya na, medyo ma-delayed ang akong pagbayad kay ganito. Be honest din, huwag ka rin magawa-gawa ng istorya na hindi totoo. Kasi isa sa mga katangian ng mga Pilipino
o membro sa association mangutang na hindi magpakatotoo sa inyong mga sarili. Tama. So sorry sa mga natamaan. Kay totoo ito. Kailangan magpakatotoo kayo. Sabi ni Divine, kung hindi kayo magbayad ng utang, malaki ang panagutan doon sa hukmanan. Kung hindi ninyo bayaran ang utang, kung hindi ninyo isauli ang mga gamit na hindi sa inyo. Huwag daw ninyo ding kunin ang mga gamit na hindi para sa inyo. Yan ang sabi ni Divine sa kanyang mensahe sa guidance series. So, tuklasin ninyo ang inyong mga kahinaan. Kung may kahinaan kayo nito, na hindi kayo honest sa inyong sarili, o mga sinungaling kayo sa inyong mga promises, kailangan i-ano na yan, hinay-hinay yan na, dahan-dahan na ninyo yan baguhin. Okay? Ang tao nga dili bugal-bugalon. Bugal-bugalon means yung tao nga grabe ka lakas mag-juk-juk. Kahit ano na lang mga juk-juk na paminsan may mga juk-juk na nakasira sa mudo. May mga juk-juk na mga nakaasar. Kailangan din, kung mag-juk-juk kayo or magbugal-bugal sa isang tao, kailangan ilagay sa tamang oras o panahon. Kasi not all people ay mudawat or mutanggap ng pagbugal-bugal. May mga taong, okay lang kung bugal-bugal ka diya. Very cool type of people. May mga ganun. Pero may mga taong mapapraning, pag gibugal-bugalan ninyo. Pag najuk-juk ninyo. Kasi not all people ay mayroong malakas na pag-unawa or mataas na pag-iisip or maluwang na pag-isip. Not all people. Magkaiba ang mga isipan, magkaiba ang level ng utak ng bawat tao sa mundo. Kaya kung magjuk-juk kayo or magbugal-bugal kayo, kailangan tingnan ninyo ang tao. Use your common sense kung ano ba ito na tao. Madala na ba itong bugal-bugal? Madala ba itong juk-juk na tao? Kailangan nandyan sa inyo ang pagpatakbo ng inyong mga isipan. Kasi not all people ay tatanggap ng pagjuk-juk or pagbugal-bugal. Okay? Okay. Ang tao nga, yung sinasabi ni Divine na hindi kayo bakakon, yung sinungaling sinungaling kagaya sa atong association. Okay? Kailangan be true to yourself. Kung mag-read ka, read. Kung mag-blue ka, white, go. Kailangan be true to yourself. Kailangan honest ka sa inyong decision. Honest ka sa inyong puso. Huwag mong sinungalingan ang inyong puso. Huwag mong sinungalingan ang inyong isipan. Kailangan nandyan yung pagka-truthful mo sa inyong sarili. Yung honest ka kung ano yung naramdaman mo. Kung ayaw mo sa red, fine. Leave it there. Okay? Kung ayaw mo na kang Master Junior, fine. Kung ayaw nyo na sa spiritual division, fine. Be true to yourself. Kasi yan ang sinasabi ni Divine Master. Gusto niya yung mga honest na mga membro na kung ano yung naramdaman, yan ang sundin. Huwag lang magsinungaling. Maraming mga tao na sabi nila, mag-blue rami ron kaysa sunod na panahon mag-red rami. O kay mo dance rami sa panahon karon. Tagpakatotoo ba ninyo ang inyong mga sarili? Tagpakatotoo ba ninyo ang inyong mga panindigan? Nagsinungaling kayo sa inyong panindigan. Nagsinungaling kayo sa inyong mga paniniwala. Tagsinungalingan ninyo ang inyong puso.
Okay? Kaya kung ano ang inyong desisyon, barugi. Huwag paglaruan. Huwag dula-dulaan. Huwag bugal-bugalan. Huwag ijuk-juk. Okay, this is not a juk-juk. Ha? Ang pagpili sa ating ministro ngayon at ang pagtayo sa ating panindigan ay is not a juk-juk. Is not a bugal-bugal. Examination ito sa atin mga membro. Kung sino ang sundin mo, sino ang minamahal mo, sino ang pinaniwalaan mo. Examination ito mga my love. Kaya, yung sinabi nito na kailangan sa isang membro ay hindi sinungaling. Okay? Okay. Nasaan na tayo? Ang tao nga dili hinlibak. Maritis. Ug dili maninumtanon sa imong isig katawo. So kayo mga membro, number 1 talaga na katangian natin mga Pilipino, libakira, chismusa, usyusira. Sawsawira pag yun. Kuyawan ninyo Kray ka katagas nga ranggo. Sawsawira, usyusira, libakira, chismusa. Uno pa, daghan. So, matanggap mo itong 4, grabe, pwede ka na mo graduate. Ang taas na ng ranggo mo. Okay? So, sa isang membro ng PBMA, kahit anong klase sa kulay ng inyong singsi ngayon, kung kayo ay isang hinlibak, chismis doon, chismis dito, sira doon, sinungaling doon, kahit ano na lang yung mga ginagawa ninyo, manawag kayo sa isang membro, sirain lang ninyo yung concentration ng membro, tuksuhin ninyo, hilain ninyo. Isa yan sa kaugalian ng mga sawsawira. Kayo mga membro, kung may mga kaibigan kayo na nag-stand ng ilahang panindigan, huwag ninyong musyusuhin ang kanilang panindigan. Huwag na rin kayong maghila-hila. Pangit yan. Para kayong mga, yung sinasabi ni Divine Master, mga substitute ni Lucifer. Maraming mga magkaibigan ng mga membro dito na nagkaiba ang kanilang status na blue grade. They're still friends, pero magtawag-tawag pa daw niya manghila. Para na kayo yan mga substitute ni Lucifer. Kung manghila kayo na magtawag, iwasan ninyo yan dahil isa yan sa ugaling usyusira. Usyusira at sa kasawsawira. Pwede naman mag-friends na ninyo, pero walay hilaay. Walay diskusyon. Let's be friend. Kung ano yung panindigan ninyo, panindigan ko, magrespeto ay. Hindi na yung mag-discuss pa. Dahil pagdating doon sa hukmanan, tayo ay wala tayong mga kwinta doon. Ang ating tingnan doon, ang mahal na Panginoon, siya ang makapangyarihan sa lahat. So we have to bow. We have to listen. We have to, yung sinasabing, magtarong doon, mag-ayuhon yun pag-atubang sa Ginoo. Kayo, wag na kayong manghila. Wag na kayong magparating pa sa isang membro na, huy, alam mo, dito na lang ka, alam, Ginoo ko. Mga ano pala yan. Sabi na ba ni Divine, pag kayo ay isang mga membro na manunukso, or mga manghila-hila sa mga membro, mga ipa daw. Ipa daw kayo. Yun ang sabi ni Divine. Kaya, ang mabuti sa atin, magrespeto ay na lang. Kagaya yung isang membro dito sa page ko na sinabihan ako na ako ang naguluhan sa aking sarili. Panghukom yan. Judgmental yan. Parang hindi ata nyo alam ang hiyas. Okay? Huwag mag-judge ng tao. Kasi hindi ninyo alam ang kaibuturan ng puso at kaibuturan ng isipan ng isang membro. Okay?
So, kailangan daw, na hindi kayo mga chismusa, mga membro. Chismis doon, chismis dito, dagdag bawas, kuhaan, bawasan, dagdagan, gawa-gawa ng istorya na hindi totoo. Wala iyan sa katangian ng membro. Oh? So kayo din na mga manghila-hila sa ibang mga membro. Tigilan ninyo yan. Kung nakita ninyo ang isang membro ay tumatayo, hayaan na sila. Leave them alone. Leave them to live their life alone. Okay? Kasi yung sabihin na mas matinagdanon sa isang katao. Yes, we can apply that. Pero ang maganda kasi kahit magkaiba ang ating mga panindigan, basta pag nagkita, walang usapan sa mga panindigan at mga paniniwala, isit aside yan para hindi mag-contradict ang bawat mga sarili ninyo. You know, let's just be mutual. Just be friends. No discussion about PBMA, no discussion about panindigan o mga paniniwala. Kasi yan makaano sa utak ng tao. Pag magkita tayo, tapos magsimula na kayo na manghila, tapos maghukom na tayo na, ayun, wala na kayong mga supremo. Of course, masisensitive din kami. No, masisensitive kami. So, the only way is to have peace to the world. Peace to each other. Kailangan magrespeto ay. Respeto na lang. Igalang. Ginalang kayo. Igalang din na namin decision. Na naniwala kami sa espiritu na hindi na namin nakikita. Okay? Okay. At saka hindi kayo madinong-tanon sa isig katao. Okay? So kayo mga membro na nakatikim ng mga kalupitan wherever ngayon sa mundo. Sabi niya, huwag daw kayong magdumot or magtanim ng sama ng loob sa inyong mga puso. Kasi ang sabi ni Divine, na kung tayo membro daw ay mayroong ngit-ngit sa ating puso, hindi talaga tayo makapasok sa kaharian ng Panginoon. So, kailangan i-let go. I-let go ang ating mga disappointment, anger, hatred. Hatred, i-let go na yan. Kasi kung lagi mo yun i-repeat, paulit-ulit, parang sirang plaka, pabalik-balik, you cannot move on. You cannot be blessed in your life if you're always thinking hatred. You're always thinking about gidaog-daog ka sa mga tao, sinaktan ka sa mga tao. Ganon talaga ang buhay natin. Pag tayo ay sumusunod sa yapak ng Panginoon, ay saktan tayo, utsain, laitin. Pero ang sabi ni Divine, i-let go ninyo ang inyong mga naramdaman para magkaroon kayo ng blessed life, blessed journey. Okay? Ang tao o membro na mahigalaon o mahigugmaon sa kalinaw o sa akong silingan. Mahigalaon means you're friendly. Okay? Kahit ano, nagkaiba ng ating mga status ngayon. Hi. Hi, Sister Mitch. Hello. Good morning. Good morning to, kailangan nandyan sa iyo yung pagka-friendly. Mahigugmaon sa kalinaw o sa akong silingan, you love peace environment. Hindi kayong membro na panay ang yaw-yaw sa Facebook niya, mangaway. Yung lagi kang mangaway, mang-asar. Wala yan sa katangian ng isang tunay na membro sa PBMA. So, kailangan peaceful ka talaga na pagka-membro. Okay? Then you love friendly environment. Peace environment. At sabi nito na kailangan na kalinaw. Kalinaw mean peace sa inyong mga silingan. Yung mga silingan ninyo dyan, huwag nyo namang awayin kung nagpatugtog sila ng karaoke buong gabi. Huwag na, hayaan lang sila na magpakasawa.
maingay, masakit sa tainga. Oh. Kasi kagaya lang yan nung doon kami sa Mayahay, nung umuwi kami. Ang mga silingan namin doon, grabe, magkabilaan ng video karaoke. Umagang-umaga, naga-video karaoke na hanggang hapon. Tapos pagkagabi, video karaoke naman. Sakit sa tainga. Sakit, parang mubuto na yung muhang dulungan ma. Pero, not all the time di ay na mangyari yan. Kasi, there's always have going on in their lives. You know, bawat pamilya, bawat isa sa atin ay not all the time na yun na lang palaging gagawin na video karaoke dahil bibisihin ta ng panahon. Bibigyan tayo ng mga sitwasyon ng panahon na tayo magiging busy sa ating mga ginagawa or gagawain. Okay? Kaya nandoon yung halalakan, sige, patugtog mo diha. Bahalang mabungkag ng inyong dingding diha. Sige, patugtog. Sunod na mga daw, hindi naman yan manggawa. Why? God is giving them some things to do na mabisi sila. Na hindi lang palagi kanta-kanta, naga-karaoke. Ganun ang buhay. Okay? Ang tao o membro nga dalaygon sa panglihok-lihok o mapinanggaon sa pamatasan, kailangan sa isang membro ay you are admirable, you are positive thinker, you inspired of anything that you do, you are in a good vibes. Kailangan nandun yung pagkamadalaygon sa iyong sarili na kailangan you are, yung makita nila you are admirable, you are yung kahanga-hanga na maganda gawing inspirasyon. Yan ang sinasabi ni Divine, yan ang tunay na membro. Kailangan ma-inspired mo ang mga tao. Hindi yung isa kang membro na nagsingsing pero ang inyong mga ginagawa ay taliwas sa doktrina. Hindi yan matawag na admirable. Okay? So, kailangan it's very positive way, thinking, good vibes, very inspiration. Nakikita sa iyo yung determination, motivation, inspiration. Lahat yun. Nakikita sa iyo yung katangian na nandyan sa yung peace, love, kalinaw, good, in any kinds of situation. You're just so good, very admirable. Ganun. Ito yung sinasabing dalaygon na pagkamembro. Mapinanggaon sa pamatasan. Yung you really like good people. You really like or love nice people. You are very admired yung mga taong mga positive ang mga iniisip sa buhay. Yung mga taong mayroon silang mga lakas na determinasyon. Mga taong may mga panindigan. Mga taong hindi lusay. So, sabi ni Divine na kind of yung isa kang membro na ipakita mo na isa kang determinado. Ipakita mo na ikaw ay may malakas na paniniwala sa Diyos. Ipakita mo na ikaw ay mayroong pagmamahal sa Diyos. Kaya ito yung sinasabing mapinanggaon sa pamatasan. Nandyan sa iyo ang mga katangian na pinakita mo na you love people no matter what. Kahit hindi ka gusto, okay, love mo pa rin sila from a distance. Kahit gibuli ka na, kahit sinaktan ka na, sige, okay ra. Sige, kay blessing na sa mga taong ginakutya or sinasaktan. Okay? So, nandyan sa iyo ang kaugalian na you are very just admirable. Okay? Ang tao o membro, daginutan, mauswagon, dili kiukiwan,
ug dili masinahon. Meaning, kailangan sa isang membro ay marunong kang magtipid ng inyong pera. Hindi yung bulahlah ka lang sa inyong mga pera. Yung maliit mong sweldo ngayon, porke nga, sweldo ko bukas, magparty ko, mag-1 millionaire ko. Sunugon mo ang buong pera mo, sweldo mo, yung igasto mo lahat ng mga sweldo mo. Pagkasunod adlaw, naghinuktok ka na kasi inubos mo na ang buong salary mo. So sa PBMA, tinuturo ni Divine na kailangan kayo ay matipid. Huwag kayong masaktan or huwag kayong magalit kung sabihin kayo na kuripot. No, I like that. Yung mga tao magsabi sa akin, Sister Matus, kuripot yan. Ang sarap sa feeling. Nagkuripot ako dahil sa future, mayroon akong makuot. Mawalan ako ng bigas, at least mayroon akong makuot. Mayroon akong kunting tinatago. Kagaya yung mga tao doon sa Siargao. Nung umuwi ako, sinabi nila na hindi na raw ako nagpapakita doon sa Siargao. Kasi takot daw ako ng mga gastuhon. Sino bang sira na tao na maggasto-gasto na mostly doon ang mga tao doon ay mga lasinggiro man. Galing ka sa Amerika. Ni naman day ka day ni uli. Gigan sa Amerika day. Palitis ako day og tangway anay day. Nan ko ang kulapo. Day. Kuan anay day. Nan mainom. Di yugo ganahan. Na may manghingi sa akin ng ganun. Mas gusto ko yung sabihin, day meets ni naman day ka day. Palitis sa amig snacks day. Palitis sa amig pan. Sinugatan day, na kay makaon diha day, sus ganahan ko anak. Pero pag moingon nga na, sinugatan day, tangway sa day, kulapo day, sus kayagwad yun na akong ginhawaan. So, kaya itong sinasabi ni Divine na kailangan sa isang membro ay matipid. Hindi tayo yung sinasabing laging nag-isip na 1 millionaire. Alam nyo yung nagsiserve ako sa SD, talagang na-apply ko yan, yung magtipid. Sa tingin ninyo, marami akong mga siniserve. Pero alam nyo, nagkun ako, isda, chicken, prutas. Hindi yung mga talagang maraming mga, mayroon pang dugo-dugo, mayroon pang nilitsyon, mayroon pang iskabitsi, ang daming mga putahi. Pagkatapos hindi namin mahabol makaon, masira yan. So talagang pag nag-serve ako sa SD, talagang tansya ko talaga kung ang pagkain ay makain talaga namin, no? Na hindi na siya magkasira-sira pa ng ilang mga simana o araw. Kasi matawag na yan na hindi matipid. So kailangan sa mga membro sa PBMA, kung mga may sweldo kayo, huwag ninyong ibuhos sa mga pag-iinom. Huwag ninyong ibuhos na yung magpa-show kayo sa inyong mga kaibigan na mga marami kayong pira, mga mayaman kayo. Huwag kayong magpa-show na magpagasto-gasto. Kasi alam nyo, ang kaibigan, okay lang yan sa kaligayahan, lalo na pag inuman, pulutan, okay lang yan sila. Pero in a darkness of your life, in your sadness in your life, they're not there to you. They're not helping you. Kaya kayo mga membro ng mga palainom, mga palahubog, kung nagtatrabaho kayo, kung mga panday kayo, mga welder kayo, mga anong klaseng mga trabaho dyan, huwag ninyong anuhin, huwag ninyong ubusin ang inyong sweldo sa isang araw lang. No? Save for your future. Yun ang save. Para mayroon kang maano sa inyong mga anak, makabili pa kayo ng mga gatas, mga vitamins, masarap na ulam. Yung mga pagpapashow na mga may kaya or yaman-yaman. Hindi yan magpa-function, guys. Kasi tayo lang ang mag-suffer pag wala tayong pira.
Okay, kailangan matipid kayo. Mauswagon. Ang isang membro ay kailangan mauswagon means productive. Progress. Always thinking progress. Oh? Kahit na sa nangyari sa association, but you are all thinking progress. Hindi ninyo iniisip kung ano ang kalungkutan or problema sa association. Yung pinatuloy lang ninyo yung panindigan ninyo, paniniwala ninyo sa ilang master, and then go on kayo sa inyong mga ginagawa sa inyong buhay, araw-araw. Oh, that's called progress. Hindi kayo nagkulong sa kwarto na nag-iyak-iyak na lang sa nangyari sa PBMA. Hindi yan ang turo ni Divine at ni Master. Kailangan cheer up. Cheer up. And be happy to what you decide. Yun. Kailangan progress, productive, ipakita na marami kayong mga ginagawa. Busy kayo sa inyong mga ginagawa. That is progress of productive. Hindi lang nandyan kayo sa Facebook, nakiusyo-usyo, nakisaw-sawira, nag-comment-comment, nakisaw-saw sa mga intriga-intriga. Pangit yan. Pangit yan ng mga katangian. So, do something that it's progress or productive. Hindi yung bantayan lang ninyo yung Facebook palagi, yung nagasaw-saw-saw mo doon sa mga kadramahan sa association. That is not the right attitude of the real PBME members. Okay? Dili QQ1. QQ1 means kawatan, kurap na pagkamembro. Kawatan, bintahuso, mandaraya, magnanakaw, o akyat bahay. So, kailangan guys na hindi kayo QQ1 na membro. Kasi kung nagsingsing kayo ng mga QQ1 kayo, mga kawatan kayo, hindi yan tunay na membro. Okay? Kailangan be honest to your work, be honest to your job, be honest to the people surround you. Na hindi kayo mangiw-kiw. Huwag din ninyo QQ1 kayo mga anak, ha? Huwag ninyong QQ1 yung nanay at tatay ninyo. Nag-eskwela na kayo ngayon? Pag sabihin ng nanay at tatay niyo na ito ay para sa tuition fee, ito ay para sa bigas, ito ay para sa ulam mo, ito ay bayad mo sa boarding house. Kung ano ang naka-target, ano ang naka-lista, gawin ninyo yan mga anak. Lalo na kung mga membro mo sa PBMA, gawin ninyo. Isundin ninyo ang mga listahan ng inyong mga parents. Huwag ninyong QQ1. Kaya ang pera, hindi yan kinukuha sa puno ng kahoy. Pinagpawisan niya ng inyong mga magulang. Okay. Be honest too. Kung sabihin na ibayad ni sa imuhang tuition fee, ibayad. Huwag nang kaltasan. Kailangan be honest. Sabihin mo, pa-extrahi lang, kay magpalit kog napkin, magpalit kog lipstick, magpalit kog load, para hindi ko na yan makiw-kiw pa yung ibang budget dyan. Just be honest kung ano ang inyong mga kailangan. So mga anak, huwag mangiw-kiw sa parents. Kailangan be truthful to. Kailangan real. Yung sinasabing, kayo. Hindi kayo sinungaling. Kasi masasaktan ang parents ninyo. Kasi ang parents ninyo ay nag-iisip yan kung anong mga dapat gawin na mas masulbad or masolve ang problema at mga pangailangan financially. So kung haluan ninyo yan ng mga pangiw-kiw mga anak, hindi yan tama. Kawawa ang inyong mga magulang. Okay? So kailangan be honest. Extra hisa, ayora pud ti pirama, extra hipod. Be frank. Hindi kayong magsinungaling mo na wala na ako nabayad ang tuition fee, kaya akong gikaltasan, kaya na ako'y project. Kailangan be open, honest sa inyong mga magulang. Kasi kami naman yan ang mag-isip kung asa may mangita o kwarta. Okay. So, kahit saan kayo,
magtrabaho sa gobyerno, kailangan kung nagsingsing mo or mga member mo sa PBMI, kailangan hindi mo mga kiw-kiwan. Kung nagtrabaho mo sa chapter, kung mga opisyalis kayo, or mga naghawa kayo sa pera, kailangan hindi ninyo kiw-kiwon. Wala sa katangian yung pag-kiw-kiw. Oh, kasi alam niyo, sabi ni Divine Master, sa association, pag kinukurap niyo ang pera sa PBMA, sa association, that is included the chapters and delegation, o yung mga contribution, donation, solicitation, anything that is a form of money, sabi ni Divine, pag kiniukiwan ninyo yan kahit 5 centavos, ang katumbas yan ay buhay ninyo. Nanawaan? Yan ang sabi ni Divine. Kung mangiw-kiw kayo ng pira ng PBMA, kahit 5 centavos, katumbas ang buhay ninyo yan. So, mag-ingat. Okay? Pero okay lang, wala naman tayo ngayon sa chapter. So, we will see na lang kasi naka-record naman ang mga membro noon at ngayon. Whatever they do, from the past and the present, naka-record man talaga lahat ng mga ginagawa ng mga membro sa spiritual division. Okay? Ang tao nga dili masinahon. Masinahon means yung inggitira. Mainggitin. So sabi ni Divine, kung ikaw ay tunay na membro sa PBMI, wala sa iyo ang katangian na mainggitin. Iwasan nyo talaga yung pagkamainggitin sa buhay ng tao, yung mga ano pa nang nakikita ninyo dyan, iwasan daw yan ng mga katangian ng mga maiinggit. Dahil yan ay material lamang. Material means maglaho, masira, mawasak, magiba, mawala. Pag sabing material, mawala yan. Kaya yung sinasabi ko na kayo, yung mga isip ninyo, kaya material lang dahil masira, maglaho, magiba. Very material. Material means temporary. Temporary ito, hindi ito magtagal dito sa mundo. So, nainggit kayo dahil mayaman ang kapitbahay ninyo, nainggit kayo dahil maganda yung sinusuot ng tao, nainggit kayo dahil maraming mga kayamanan yung tao, nainggit kayo dahil maraming mga kalupaan. Pero alam nyo, yun lahat ay temporary lang. Ang mga kayamanan natin o mga gamit o bagay na nakamit dito sa mundo, yan lahat ay temporary lang. Meaning, masira, maglaho, malanta, magiba, mawala. Kaya ang sabi ni Master Junior noon, yung pinapili tayo, yung pagkaroon ng Rubinyan, pinapili ang mga membro, saan ba kayo? Diyos na spiritual or Diyos na material? Pinapili tayo noon, So ngayon, ang nangyari na naman, ang naiwang kang Master Junior na bigyan ng red ring, regalo sa ating Supreme Master. So ngayon, dumating ang panahon, pinapili na naman tayo. Mag-stand ba kang Master? Mag-red ba? Or mag-stand ba dyan sa kabila na mag-blue and white? So yung sinasabi ni Divine, ani Master, saan pa rin kayo? Material o spiritual? Diba? So ang mga nakaunawa, they'll stand for spiritual. Why? Because the spirit ay walang hanggan. We have eternal life. Pag naniniwala tayo sa Panginoong Diyos Jesucristo, ito ay buhay na walang hanggan. Walang katapusan. Hindi masira, hindi maglaho, hindi mawasak, hindi magiba. Dahil yan ay
spiritual. Eternal. Kaya yun ang pinapili ngayon. Material ba? Na may nakikitang supremo, material na makapasok kayo doon sa chapter? O yung hindi na ninyo nakikita na mga supremo? Yan, pinapili tayo. Yung mga hindi na ninyo nakikita na mga supremo spiritual, sinong pipiliin ninyo? Yung nakikita dyan or yung hindi nakikita? Ang hindi nakikita, yan ang buhay na walang hanggan. Yan ang eternal love. Kaya, kasi yung mga material lang yan, mawawala, mawasak, temporary. Hindi yan mag-forever dito sa mundo. Kaya, ito yung sinasabi ni Divine, huwag kayong mainggit. Kung ano yung nakikita ninyo sa buhay ng isang tao, temporary lang yan, material lang yan. So, kailangan talaga yung prayers ninyo at panindigan at paniniwala sa Diyos dahil that is forever. That is eternal. Buhay na walang hanggan. Hindi yan mawawala, hindi yan mawawasak. At hindi magbago ang pag-ibig ng ating Master Junior for the rest of our lives. Sabi ni Master Junior, nandyan lang ako. Huwag kayong malungkot. Ang pagmamahal ko sa inyo ay hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hindi magbabago ang aking pagmamahal sa inyo dahil ang aking pag-ibig ay banal. Yan ang sabi ni Master. So, this message is from Divine Master. Divine Master ko, giyahi ako. Meaning, beloved Divine Master, please guide me. Thank you so much for your listening and I appreciate your time. And I really enjoy sa akong pag-discuss ngayon ng hiyas, And wala ako nakapag-ayos ng aking sarili, hindi ako nagpagwapa, o kung ano lang itong buhok ko ngayon, ganun lang ito, all day. Bigla lang na sabi, naisipan ko mag-live video. Sige, dali-dali ko nag-live video, nagbilis-bilis ako. Sige na, daghang salamat. Mayong gabi sa Ijuhurot. Sa akong mga viewers, Sister Teresita Lacinto, Sister Bibi Bilia Campo, Sister Maria Liso, may ate, Sister Angelina Rodas, Sister Brad Rodilio Versusa, and Sister MacPords. Thank you for watching and I appreciate all of you. Good night, everybody. Thank you, Divine Master and Master Junior and all the spiritual division for the wonderful discussion tonight. It's beautiful. I have a good time here discussing. Okay guys, kaya mag-dish out na ko ng kanilang dinner. Og manghugas, matulog, magbukhad ng higdaan ni Master, and mag-ayos na. Love you. God bless everybody.